Mga kapuso, kakapakilala pa nga lamang sa bagong Santo Papa, no, si Pope Leo XIV na mula sa Estados Unidos, no, sa United States of America. Yan si Cardinal Prevost, no. Kakapakilala lang sa kanya at pinakilala nga siya dito sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Kaluluklok pa lang kay Pope Leo XIV at sa mga susunod na araw ay tabayanan natin ang kanya magiging mga hakbang, mga gawain, pati yung mga reaksyon ng mga Amerikano at ng buong mundo sa kanyang mga gagawin sa kanyang papacy. Ngayon nga natin maabangan, no, Andy, dahil ilang ulit binanggit noong mga kongregasyon, no, ang tema tungkol sa giyera, ang tema tungkol sa abuse, no, sa simbahang Katolika. Ilan lang yan, marami pang mga tema. Pinag-usapan din nila ang kalikasan, no, ang climate change. Pinag-usapan din nila kung paano makikiangkop sa makabagong mundo, no? So paano kaya magiging instrumento itong Santo Papa na mula sa Estados Unidos para matupad ito at maharap itong mga hamong ito na ngayon sa simbahang Katolika. Alam mo, JB, naalala ko dun sa pang 10th ata ito or pang 11th na congregation, general congregation. Isa dun sa mga pinag-usapan ng mga cardinal electors, yung issue nga ng migration, issue ng ethnicity, pati yung synodality o yung pagiging buo, kumbaga parang fraternal nung College of Cardinals at parang maharap itong mga issue sa buong mundo na hinaharap ng simbahang Katolika. At naku, sa mga sumusunod na araw, Andy, napakaraming dapat abangan kasi magkakaroon ng kanyang unang misa, no? Hindi pa natin alam kung ito ba ay sa linggo na. Pati yung coronation ba, papal coronation ba ang tawag doon, JB? Papal coronation, no? At syempre, abangan din natin dahil binalita mo yung tungkol sa pagpapalit ng mga stamps. Oo. No? So ito ay mapapalitan na mula sa sede vacante hanggang magkakaroon na ng kanyang simbolo doon, no? Kailan kaya makakabili nung bagong edisyon ng mga stamp dito sa Vatican City. At syempre, parang nung nakarang linggo lang ito, no? Nung sinabi nila na kapag nagkaroon na ng bagong Santo Papa, yung stamps ng sede vacante ay hindi na epektibo. Pero sinabi mo nga na ito na ay magiging memorabilia dahil sa maikling panahon na ito ay naging available. Ngayon hindi na siya magiging useful, ika nga. Pero ito ay memorabilia na kahit ito ay sa limitadong panahon lamang. So ano pa bang mga dapat natin abang? Magkakaroon na siya na syempre yung kanyang singsing, di ba? Yung fisherman's ring. Dahil sinira nga yan na kamakailan lamang dahil yung fisherman's ring ni Pope Francis. Yung kay Pope Francis. At saka yung seal, no? Yung lead seal ni Pope Francis sinira din nung nakarang araw. So magkakaroon na rin siya ng mga bagong seal at fisherman's ring, ano? Tapos abangan din natin kung saan siya titira. Siyempre natandaan natin na si Pope Francis ay piniling tumira sa Casa Santa Marta. Casa Santa Marta. So abangan natin kung ito bang bagong Santo Papa ay pipiling tumira din sa Casa Santa Marta o sa Apostolic Palace, no? Yan yung mga nakaka-excite nating mga pero isa sa mga dapat abangan. Isa sa mga nakapansin natin kanina, nung paglabas ni Pope Leo XIV, gamit niya yung mga papal vestment, yung pula na attire, pati yung kung ano man tawag doon, yung parang scarf. Patawarin niyo po ako kung hindi ko pa alam yung tawag doon sa scarf na yon. Pero kakaiba po dahil nung kay Pope Francis po, wala po siyang isinuot na gano'n. Siyempre si Pope Francis noon ay bumisita noong 2015 sa Pilipinas, no? So yan din yung mga dapat nating abangan. Napakaraming dapat abangan. Parang gusto na natin siyang malaman kung ano mga plano niya kasi saan siya unang bibisita, 'di ba? Anong unang mga bansa, unang mga kontinente ang kanyang ano ang magiging epekto ng kanyang papacy doon sa relasyon ng iba't ibang bansa sa Amerika. I mean, kasi ngayon alam naman natin na maraming issue ang nangyayari ngayon sa buong mundo at merong kinalaman or konektado ang bawat bansa dyan. At dahil nga, kung matatandaan ninyo, for example, si President Donald Trump, US President Donald Trump, pumunta siya dito, di ba, nung funeral ni Pope Francis. So, ngayon ba, ang isa natin gustong malaman ay makakauwi nga ba ng Amerika
itong si Pope Leo the 14th. Kasi di ba nung Sabi ni Cardinal David, di ba, isa daw yan sa mga sumpa sa mga nagiging Santo Papa. Kasi katulad nga ni Pope Francis na hindi siya nakauwi sa kanyang sariling bansang Argentina matapos niya maging Santo Papa. So, abangan din natin na po, 69 years old pa lang ang ating Santo Papa. Napakarami at napakahaba pa. Napakarami niya pa niyang pwedeng gawin. No? Kaya talagang tayo yung na-excite kung ano ang kanyang mga unang hakbang. So, yun muna ang latest. dito sa Rome. Ako po si Andy Peña Perdi III, nag-uulat. At ako naman si JV Marasigan Pangan, Nag-uulat kami para sa GMA Integrated News.